Malapit na ho akong mamatay. Huwag kayong magulat, huwag kayong maawa sa akin, kasi kayo rin, marapit na kayong mamatay. Hindi ho papalayo ang kamatayan. Simula nang ipanganak tayo, nakaguhit na sa palad ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Di natin alam kung saan, kung papaano, kung kailan. May namamatay pagkatapos ng ilang oras. May namamatay sa kabataan. May namamatay sa sakit, sa aksidente, sa giyera. May namamatay sa katandaan. Pero ang bawat hakbang, ang bawat tibok ng puso, ang bawat pagkilos ng relo, ay papalapit tayo sa ating kamatayan. Pakibulong sa ating sarili, malapit na akong mamatay. At pakibulong sa ating sarili, anong ginagawa ko sa buhay kong maiksi? Pakitanong sa ating sarili, kapag dumating na yung aking huling hininga, sapagkat hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Hindi ko alam kung dadalawin na ako sa sementeryo sa susunod na undas. Walang nakakatiyak. Pero nakakatiyak tayong lahat ay mamamatay. At hindi ito sumpa ng kaaway. Ito ay katotohanan ng buhay. Malapit na akong mamatay at handa ba ako? Pero pagkatapos nating sabihin sa ating sarili, malapit na akong mamatay, sabihin din natin sa ating sarili, itong katabi ko, malapit na rin. Malapit na rin yung katabi natin. Hindi lahat ng anak ay maglilibing sa magulang, sapagkat mayroong mga magulang na naglilibing sa anak. Itong katabi ko, akala niya hindi na siya mamamatay. Tiyak ako, mamamatay din to. Sapagkat walang isinilang na hindi mamamatay. Kaya nga, nang ipanganak si Jesus, ay kasama na pagkatapos ng 33 years, ay mamamatay siya. Sapagkat ang kapanganakan at ang kamatayan ay magkakambal. Nang bigyan tayo ng biyaya ng birth, the Lord also gave us the twin sister, which is death. At dahil itong katabi ko, malapit na ring mamatay, di ba dapat patawarin ko na siya? Hindi ba dapat wag na akong mag-aksaya sa maikling panahon naming dalawa? Di ba dapat intindihin ko na lang? Hindi ba dapat ay palampasin ko na lang ang mga kasalanan nito sa akin? Kasi sandali na lang ako, sandali na rin siya. Pero minsan napakahirap magpatawad kasi akala natin napakabigat ng kasalanan. Pero ang totoo, kapag tiningnan natin yung bigat ng kasalanan natin laban sa Diyos, ano na ba yung ginawa ng katabi mo ngayon na napakalaki na hindi mo kayang patawarin? Ang unang aral natin sa linggong ito, malapit na akong mamatay. Ang pangalawang aral ay hindi ako mag-iisa sapagkat itong katabi ko malapit na rin. Subalit sa katabi mo at sa ikaw, mayroong pangatlong pinapaalala ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos.
there will be Judgment Day. Mayroong huling paghukom. Ayaw nating ginajudge. Ayaw nating hinuhukuman. Ayaw nating tayo ay nakakatanggap ng guilty. Kaya natatakot tayong ma-judge. At kapag tayo ay na-judge, bubueltahan natin yung kaibigan natin. Masyado ka namang judgmental. Pero tandaan natin na ang last judgment ng Panginoon ay hindi lamang tungkol sa makikita ang lahat ng baho mo. Kapag dating po ng last judgment, yung mga mabubuting ginawa mo na hindi nakilala dito sa mundo ay ilalabas din ng Diyos. Hindi lang yung masama ang ilalabas ng Diyos. Yung mabubuting ginawa mo, yung mabubuting isip mo, yung mga mabubuting salita mo na hindi nakilala ng mga tao ay ilalabas din ng Diyos at sasabihin ng Diyos, ito ang tunay na ikaw. So judgment is not about only the evil that we have done. Judgment is also the good that we have done, that we have not been appreciated for, that we have not been thanked for. Kaya nakakatakot ma-judge kasi marami akong lihim na kasalanan. Subalit, alam naman ng Diyos, mayroon din ako mga lihim na kabutihan at bahala na ang Diyos sa akin sa huling paghuhukom. Tandaan natin, bawat isa, malapit na akong mamatay. Pangalawa, malapit na rin mamatay ang asawa ko, ang anak ko, ang magulang ko kung buhay pa sila. At lahat tayo may paghuhukom. At sa huling paghuhukom, may parusa sa masama, may gantimpala sa mabuti. Huwag tayong matakot sa paghuhukom ng Diyos, sapagkat sa paghuhukom ng Diyos, hindi lamang masama ang malalantad, pati ang mabuting nalihim ay ipagpapasalamat na rin sa wakas ng panahon. When we profess our faith and we say, we believe in the resurrection and life everlasting, let us keep in mind, the longest life here on earth is still short compared to life everlasting. At sa huli, tandaan natin, ang kamatayan ay biyaya. Biyaya ng kalayaan. Biyaya ng kalayaan dito sa lupang kahapis-hapis. Sinasabi natin sa panalangin. In this valley of tears, when death comes, we will be set free. I will die soon. Everybody will die. There is judgment day. But I am not afraid because God loves me. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.